Hello po mga kabida, isang magandang oras po sa ating lahat at welcome po sa aking channel. Review muna tayo, doon ho sa naging reaksyon ni Vice President Sara Duterte, doon ho sa naging pahayag ni Congressman Jay Kung-hoon ng Zambales, kung saan po ay sinabi po ni Congressman Kung-hoon na atat po daw itong si VP Sara na maging presidente ho ng Pilipinas. Kaya po nagkagulo ngayon, no? Refresh muna tayo mga kabida bago ho iparinig namin itong reaction po ni VP Sara patungkol doon sa pahayag ni Congressman Kung-hoon. Ibalik namin itong pahayag ni Congressman Kung-hoon noong nakarang araw kung saan po ay ginanap ang isang press conference ng Good Governance Committee dyan ho sa House of Representatives. Narito po. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Noong mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating presidente si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang usapin na tingin niya makakasakit sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat. No? So, ayan po, malinaw doon ho sa kanyang sinabi na atat itong si VP Sara na maging presidente ng Pilipinas. Kaya po ito po yung nangyari ngayon, nagkagulo raw, no? Pero meron hong reaction diyan si VP Sara, mga kabida. Tila siguro nakalimutan ni Congressman Kung-hoon, no? Yung nangyari noong 2022. Kumbaga naging out of this world itong si Congressman Kung-hoon, mga kabida, kaya hindi niya alam na during that campaign period o bago ho itong election noong 2022 naging frontrunner na itong si VP Sara po na maging presidente ng Pilipinas. Pakinggan ho natin yung kanyang reaction. Una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbubukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. Ayun, yun pala, hindi ambisyosa mga kabida, no? Ang sabi kasi ni Congressman Kung-hoon na medyo nag-aambisyon po itong si VP Sara, no? Na maging presidente, maaga hong ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Taliwas ho doon sa sinabi ni VP Sara, no? Na actually, kung tutuusin mga kabida, no, itong si VP Sara, sure winner na sana yun, no, noong 2022, Dahil tingnan ho ninyo, no, papakita ko sa inyo itong mga surveys para ma-refresh ho kayo doon ho sa totoong nangyari, no, na itong si VP Sara, mga kabida, ay nag-top halos sa lahat ho ng mga surveys noong 2021, noong 2021, okay? Una, yung survey ho, Pebrero ho ng 2021, and then sumunod yung
anong tawag dito? Yung September hanggang November na survey at yung panghuli, yung December ho na survey, no? Puro ho surveys ng Pulse Asia 'yon, ano po, no? Halos sa lahat ho ng mga survey that time front runner po itong si VP Sara. May isang survey nga doon mga kabida, no, na kasali ho doon si Bongbong Marcos, no, doon sa survey. Nag-top yun si Vice President Sara Duterte, 27%. Tapos yung pangalawa po ni VP Sara that time na si Bongbong Marcos, nasa 13% lang po. Ano po, no? Yan, ipapakita ko po sa inyo. Yan po. Yan po yung sinabi ko sa inyo na kasali ho si Bongbong Marcos na survey din bilang isa sa mga presidentiables. At yung nakuha lang niya mga kabida is nasa 13% lang po, no? Malayo doon ho sa top presidentiable po na si Vice President o si Mayor Sara din, no? Mayor Sara Duterte ng Davao City, ano po, no? Kaya malabo yung sinabi ho ni Congressman Kungkung na ambisyosa itong si VP Sara na maging presidente ho ng Pilipinas. Atat po na maging presidente ho ng Pilipinas, ano po? Kasi simula pa noong 2022, kung gustuhin lang talaga o ginusto lang talaga niya na maging presidente, sure winner na kasi siya dun no? Sana presidente na po siya ng Pilipinas ngayon, ano po, no? Because hindi siya ganun kagahaman po sa kapangyarihan, kaya nag-giveaway po siya doon ho kay Bongbong Marcos, di ba? At in fact, mismong si Aimee Marcos ang pumunta ng Davao City that time, no? At kinausap po itong si VP Sara mga kabida na kumare para ho matalo ho nila itong si Leni Robredo kasi feel that time, no, ng mga Marcoses mga kabida na matatalo talaga sila ni Leni Robredo, no, ano po, no? Kaya nag-decide ho sila na kunin po itong si VP Sara na maging Vice President po para yung boto ho mula Visayas and Mindanao mapunta ho sa kanila, ano po, no? Alam naman po nila na malakas si VP Sara ho sa Mindanao at sa Cebuano speaking ano tawag diyan, provinces, no? And cities diyan ho sa Visayas, ano po. So yun po yung strategy ho nila, no? Hindi ho nila inisip, no, na itong si Sara Duterte that time nanguna ho sa mga surveys, no? 'Di ba? Nanguna ho sa mga surveys. Kung hindi lang ho, ito yung totoo ha, kung hindi lang ho sumama si VP Sara doon ho sa team ni Marcos, pinulot na sana sa kangkungan po itong si PBBM. Hindi sana yung naging presidente ito. Malamang po. Malamang po kung hindi tumakbo si Sara that time at hindi naging katamtin ni Bongbong Marcos po itong si Sara Duterte. Malamang po ang presidente ho natin ngayon si Leni Robredo mga kabida. Yun yung malinaw doon. 'Di ba? So, yun po. Hindi ho matatanggap po ng mga supporters ng Duterte administration o ng mga Duterte yung sinabi ho ni Congressman Kungkung na atat po itong si VP Sara na maging presidente ngayon, no? Kasi kaya nagkagulo po ang Pilipinas, ang politika ho sa Pilipinas, ano po? 'Di ba? So hindi yun, mali yun. Parang kaya nga na questionably yung itong si Congressman Kungkung mga kabida saan siya that time, anong ginawa ko niya that time? Bakit hindi niya alam yung mga ganap noong since 2021 o 2020, 2021, no? Hanggang 2022. Bakit hindi niya alam na that time front runner po itong si VP Sara at sure winner si VP Sara that time. At ngayon sabihin niya na atat itong si VP Sara po na maging presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Unfair naman, 'di ba? Kasi kung gustuhin lang talaga ni VP Sara na tumakbo bilang presidente, ginusto lang niya 'yon. Ngayon, sana yung presidente ho natin. At saka wala sigurong Congressman Jay Kungkung na bapatikos sa kanya. Malamang kalyado ho ni VP Sara itong si Congressman Kungkung mga kabida. Diba?
kung naging presidente po ito ng Pilipinas. Yun po yung malinaw doon. Kaya nga, wag ho nating ilihis po, no? Para bang sinabi ho ni Congressman Kong Hon, mga kabida, na gahaman sa kapangyarihan itong mga Duterte, kasi sinali pa po niya doon si dating Presidente Duterte na yun yung kagustuhan ho ni President Digong na gawing presidente ho yung kanyang anak, no, na si VP Sara, mga kabida. Hindi yun yung totoong nangyari, no po. Kaya nga wala, balikat lang po ng mga supporters ng mga Duterte yung sinabi ho ni Congressman Kong Hon. Parang ano na lang yun, parang ginawang rason na lang po, no, para ho matakpan yung kanila hong kapalpakan, no, kapalpakan ho ng kanilang komite, kapalpakan po ng House of Representatives, no, na mag-imbestiga ho dito sa sinasabi ho nilang mga pagnanakaw, yung pagkawala ho ng bilyong-bilyong piso doon ho sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte, tsaka itong mga ganap ho nung panahon ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun po yung malinaw, mga kabida. So I don't know kung ano kaya yung sagot, no? So far hindi pa natin alam kung nabasa o na rinig na ni Congressman Kong Hon yung sagot po ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi kasi doon ni Vice President Sara, the presidency during or the presidency of that 2022 was for her, no? Sabi niya. Ang exact term na ginamit niya, ang exact phrase talaga, the presidency that time was mine. Okay? Sa kanya yon, no? Nung 2022. Kaso lang, nakiusap po itong si Amy Marcos kay VP Sara, mga kabida, na siya na lang yung maging vice presidente. Kaya, nag-giveaway po ito. So, it goes to show na hindi gahaman po itong si Sara Duterte. Hindi ho nagmadali na maging Pangulo ho ng Pilipinas, no? Taliwas ho doon sa sinabi ni Congressman Jacob Hon. So, sana po, lesson learned po dito is, sana po, bago ho tayo magsalita, research muna tayo, Congressman Kong Hon, ano po, no? Para hindi ho tayong magmukhang katanga-tanga, no? Pag magsalita ho tayo na hindi tayo nakapag-research at hindi ho tayo preparado, no? So ito po yung nangyari ngayon, no? Supalpal, no? Mula kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga gusto mag-comment, you can comment down. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, you can subscribe by just click the subscribe button. And click also the notification bell para po updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless!